Hi guys! Klaruhin lang natin itong sinasabi ni Madam na nakakalito. Bawat nagtututorial ay nagsasabi na bawal gumamit ng trending audio pag kayo po ay hindi pa monetize o kung kayo po ay baguhan pa lang. Gumamit kayo ng trending audio para makahakot ng followers, engagement, views, at magkaroon ng viral video, which is totoo po yan. Pag tayo kasi ay gumamit ng trending audios, mabilis talaga makahakot ng views. Mabilis magka-viral ang video mo, which is dito napapasok lahat. Followers, engagement, no? So dito napapasok lahat pag once ang video mo ay nagkaroon ng viral or nag-viral po siya. So ngayon klaruhin natin itong between nakakalito sa may nagsasabi na bawal gumamit ng trending audio at ikaw po ay gamitan mo ng trending audio ang mga reels video mo. Kasi ito, based sa aking experience dito sa aking profile guys, ako po ay nakakahakot ng followers sa loob ng 3 linggo. More than 5,000 followers ang nahakot ng aking videos or ng aking account kasi ito lang yung ginawa ko. Nag-focus lang ako sa pag-upload ng Reels video kasi dito sa aking profile, hindi ako masyadong nag-upload ng mga long form video. Nakapokus po ako sa aking page. So ngayon, ang mga videos ko dito ay nagva-viral po siya. Kasi gumagamit ako ng trending audio. Which is ako naman po ay invited sa music. Ngayon, eto guys, nasa sa inyo, lalong-lalo na sa mga hindi pa monetize at sa mga na-monetize naman, gawa lang tayo ng short video which is from 5 seconds to 8 seconds or to 10 seconds. Pero sa akin, dito lang ako sa gitna from 5 to 8 seconds. Ito lang yung mini-maintain ko. Nakadepende sa video na pinapakita ko minsan. Ngayon, pag masyadong maiksi yung video like 3 seconds, na-applyan siya ng advertisement pero base sa aking experience, marami akong mga video na tag 3 seconds lang ay hindi po siya nakaka-generate ng kita. Zero earnings po siya kasi masyado siyang maiksi para malagyan ng advertisement. At kung gusto nyo naman na advertisement na yung nagpi-play talaga, ay talaga namang habaan ninyo ng konti, which is dito from 5 to 8 seconds. Kasi medyo dito tayo kumikita ng malaki compare naman dito sa nagpa-pop up lang na image, no? Ngayon, pag kayo naman po ay hindi pa monetized, nasa sa inyo guys yung decision. Alam naman natin na pag mabilis kang magkaroon ng mga viral videos, mabilis kang ma-attract, no? Mabilis mo ma-attract si Facebook para mabigyan ka ng monetization tools. Ito kasi may mga consequences po dito sa platform. Pag kayo po ay hindi pa monetized at gumamit ng music, lalo na hindi pa kayo invited sa music, prone po kayo sa copyright issue. Pero gayon pa man, same lang din yan sa mga creator na na-invite din sa music. Hindi po totally lahat dito ay safe, no? Kahit ikaw po ay may invitation, pag ang music na ginamit ay nagkaroon ng expired na yung license, talagang magkakaroon lahat tayo dito ng CPR, which is copyright issue. So ngayon, bilang ikaw isang baguhan, wag mong ilito yung sarili mo. I-feel mo, dibdibin mo, kumbaga nasa sa iyo ang desisyon kung ano yung sa tingin mo na tama ang gawin mo. Kung gusto mong magkaroon ng viral videos, makahakot ng views, followers, engagement, sabayan mo itong trending audio. Pag time na nagkaroon ka ng copyright, either pwede mo siyang i-download, i-delete, re-upload ulit, hanapan ng panibagong music, or di kaya'y magsariling audio ka. Alam naman natin, pag once na ikaw ay baguhan, kahit gusto mo pang maging playing safe na puro audio mo yung gagamitin mo, which is para ikaw po ay magiging safe sa mga CPR, pero ang realidad kasi dito, pag ikaw ay baguhan, napakahirap talaga magpapansin sa mga manonood. Mahirap magpapansin kay algorithm. Makachamba ka lang minsan pag napansin yung video mo na totally organic po siya, yung sariling gawa mo talaga, original, audio, video, lahat-lahat, ay may tendency na magkaroon ka din ng viral at ma-distribute siya around platform. Pero hindi po lahat ng video mo ay ganun. At hindi din instant lalago agad yung views mo pag yan yung ginagawa mo. Yan po ay subok na subok ko na, no?
Kasi ako po ay nag-iingat dati. Pero nung time na sinabayan ko, kasi normal lang yan dito guys na magkakaroon tayo ng copyright issue pag tayo po ay gumamit ng music. So nasa sa inyo yung decision kung susundin ninyo or hindi. Kung gusto lang ninyo na take it slowly lang, ayan po ay i-follow ninyo yung style ninyo na kung saan gawa kayo ng sariling video ninyo, sariling audio ninyo. Pero yun nga ay hanggang kailan, no? Hanggang kailan kayo na mag-i-stay. Kasi syempre, lagi ka na lang magpapasana all kung nakikita mo ang mga kapwa content creator mo na ang lalaki ng mga views nila, no? So syempre, sino ba naman ang hindi gusto magkaroon ng maraming views, magkaroon ng followers? Ang okay lang 'yan kung sariling gawa mong video, sariling audio, yung ginagawa mong content ay talagang nakaka-entertain sa manonood. Ayan, ang bilis din ng views, ang bilis makahatak ng followers. At, lalong-lalo na 'pag maraming magka-interest ng audio mo, ay i-remix nila yung video mo, gagamitin nila yung audio mo. Ayan ay instant lago yung followers mo at instant lago din yung, mga views mo. Pero kasi 'pag napakasimple lang ng klase ng mga content yung ginagawa natin, napakahirap talaga siya iangat. Ngayon, ito lang yung masasabi ko sa inyo. Puwede ninyong sabayan ang trending audio 'pag nagkaroon ng copyright issue, download lang yung video, delete, palitan ng panibagong music, i-upload ulit, 'no, 'di ba? Gano'n lang yun, delete, re-upload ulit. Basta 'wag kayong mag-re-upload ng the same content, the same video na naka-post pa siya. I-delete nyo kung nagkaroon ng violation, nagkaroon ng copyright issue at, ayan po ay puwede ninyong i-re-upload ulit. Pero 'pag violation, hindi na yan siya ma-re-upload kasi nga may something wrong na sa video mo. 'Pag music lang, focus lang tayo dito sa music. 'Pag music lang yung problema, download lang ninyo at re-upload ulit. Hanapan ng panibagong trending audio, ayan po ay walang problema. Same lang din yan sa mga creator na na-invite sa music. Same lang din yan sa akin na base sa aking experience na marami din akong nagkaroon ng mga copyright issue. So, yun lang yung routine, no? Nasa sa inyo yung decision kung susundin ninyo. Pero, gayon pa man ay wag ninyong ilito ang inyong mga sarili na sabi ni ganito, ganyan, sabi ni ganito, ganyan. Subukan ninyong i-try para kayo mismo ang mag-compare, no? Mag-compare sa sarili ninyo na kung alin yung way ang susundin ninyo. Kasi mafe-feel ninyo yan, makikita ninyo ang difference. Kaya ito yung gusto kong i-share sa mga baguhan na para hindi kayo malito. Sundin ninyo guys kung anong nasa puso ninyo. Sundin ninyo kung anong tamang strategiya para sa inyo. Kasi dito guys sa platform, strategiya ang pinakaimportante dito maliban sa engaging content, maliban sa magiging consistent tayo sa pag-upload kasi ako nagiging consistent ako sa pag-upload ng Reels video kaya nakakahatak talaga ako ng maraming followers at views. Marami akong viral video kaya ito yung gusto ko din i-share sa inyo na para kayo din ay magkaroon ng mga viral videos, maraming followers kasi dito sabay-sabay tayong lalago. Yun lang at na-share ko lang. Sana'y nakatulong sa inyo. Maraming salamat sa panonood and kita-kits sa susunod na video. Bye!